Brother John Ray, pwede ipaliwanag ang John 9:31? Salamat po. Basahin mo nga, Brother John, do. John 9:31? Okay, tingnan natin nung nakalagay sa John 9:31. Okay, sabi dito sa John 9:31, alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Yes, yun ang reason kaya tayo mga Katoliko, meron tayong Sacrament of Reconciliation, no? Dahil, di ba sabi yun sa ano, Brother John Ray, Isaiah 59:2 ba yun? 59:2. Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Oh, yan talaga. Kaya nga sa panahon na panahon ni Kristo, siniguro niya na bago siya umakyat sa langit, kanyang pinagbilinan yung mga apostol na sino man ang kanilang patawarin, patatawarin din. Gawa 1:20-23, kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Eto ha, sabi na to, sino ang magpapatawad dito? Sino ba sinabihan nyo? O kung patatawarin nyo, alam ko marami yung nyo Kasi pag mo, isa lang. O, nyo ang ginamit dyan. Kung patatawarin nyo, sino mo papatawad? Yung inutusan, kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao. Sinabi ba pag nagkasala sa iyo? Hindi. Yung nagkasala sa iyo, iba rin yun. Yun ay nasa Mateo 6:14 hanggang 15. Kung saan, pag may nagkasala sa iyo, patawarin mo. Pag hindi mo pinatawad, pati ikaw, damay ka, hindi ka patatawarin din. Pero ito hindi, authority to Kasi binibigyan sila ng authority na magpatawad. Ibig sabihin niya, Berjando, kahit hindi nagkasala sa kanila. Kahit hindi nagkasala sa kanila. Basta humingi ng tawad. Saan talata ngayong ano ba yun? Yung sinabi na po sa Pablo, kung meron mang kayong pinatawad ko na rin siya sa ngalan ni Kristo. Bakit niya pinatawad rin sila? Sa kanya ba nagkasala? Hindi naman. Sa iba nagkasala. Kung may pinatawad kayo, pinatawad ko na rin siya. Bakit sinabi yun? Ibig sabihin, sa iba nagkasala yon. Pero pinatawad rin niya sila sa ngalan ni Kristo. Sa madaling salita, ang kasalanan na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya nga, Berjando, Ikalawang Korinto 2:10 pala, baliktad yung sa akin. Ikalawang Korinto, Kapitulo 2:10. Hanggang 11. Sabi dito, ang sino mang pinatawad ninyo, tignan nyo ha, ang sino mang pinatawad ninyo, ay pinatawad ko na rin. Bakit na patatawarin din yun? Hindi naman sa kanya nagkasala yun. Correct. Di ba? Ang pinatawad ko, kung mayroon man, akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo, alang-alang sa inyo. So si Kristo ay nag-iwan ng authority sa kanila. Gaya nga na sinasabi sa 1:20-23, ating balikan, sabi ganito, kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Tanong, damay bang inutusan? Hindi. Hindi sila damay dyan. Pero yung sa Mateo 6:15, damay yon. Pag hindi nyo sila pinatawad, yung mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin. Bakit? Di naman otoridad yung inutusan nun Ordinary member lang naman. Pero dito, individual lang yun. Pero dito, authority ng iglesia, binigyan dito ng authority na magpatawad at huwag magpatawad. Kaya ngayon, pag tayo nahiwalay sa Diyos, tayo mga Katoliko, meron tayong Sacrament of Reconciliation. Ngayon, pag tayo na-reconciled na, babawiin ba ni Kristo yung sinabi niya? Hindi. At ako'y naniniwala doon. Bakit? Dati, nung ako'y nasa linya pa ng deliverance ministry, nung ako nagde-deliverance pa dati, nandun pa kami sa Loon, pag may magkakasagupa kaming poses,
kailangan namin ni Brad Lulot magkumpisal. Kami dalawa ni Brad Lulot Patentes. Kailangan namin magkumpisal sa pare. Dadaan muna kami sa pare, magkumpisal kami, para pagharap namin sa puses, sigurado kami na walang kasalanan namin ang mabubunyag niya. Wala. Wala siyang makita kasalanan eh. Kaya naniniwala ako sa ating kumpisal. Huwag kayong maniwala sa mga protestante yung nagsasabi sa inyo. Huwag kayong lumapit sa mga pari para magpatawag. Makasalanan din ng mga yan. Eh kung ganon, eh di huwag na rin kayo lumapit sa doktor. Nagkakasakit din yung mga doktor eh. Correct. Di ba? So, Tama. ganun lang yun. Bakit may doktor, may inatasan ng manggamot sa iyo? Bakit may mga pare, silang inatasan para siyang pagkumpisalan mo na yung kasalanan? At eto maganda sa kumpisal. Yung humility mo na nade-develop eh. Bakit? Kasi Amen. yung kasalanan mo na nakakahiya, kailangan mong ilabas. Kailangan mong Correct. ilabas. Mahirap yun. Kala nyo? Kailangan yung ilabas. Doon na develop ang humility ng tao eh. Kaya, huwag kayong mag-atubili. Lalo na kung katoliko ka. Sa mga hindi katoliko dyan, bahala kayo kung ano yung paraan ninyo, no? Basta nalalaman ko lang, sabi ni Kristo, ang hindi nakikinig sa inyo ay hindi nakikinig sa akin. Binigyan niya ng channel ang iglesia. Diyan kayo humingi ng kapatawaran at patatawarin kayo ng Diyos pag pinatawad kayo nila. Ngayon, Amen. paano kayo patatawarin kung hindi kayo lalapit? O ano ibig sabihin doon? Ang kasalanan, makasalanan, hindi dinirinig ng Diyos. Tama yon. So sa paanong paraan para dinggin ka? Lumapit ka sa Sacrament of Confession para pag binigyan ka na ng absolution ng pare, yung kasalanan mo, mawawala na yon at makakausap mo na uli ang Panginoon. Amen. Ang Yun, galing. ganun Ganda ng yun. paliwanag. Ganun. Sige po, mukhang seryoso si sister. Sige po, ano po yung may paglilingkod natin? Yun nga po about sa pagpapatawad. Bale ako po halimbawa ako yung may kinagalitan akong tao tapos ang sabi ko na lang, papasa Diyos ko na lang lahat, pero hindi ibig sabihin nun makakalimutan ko yung ginawa niya. Paano po yun? Ano yung parang hindi rin po ako nagpatawad nun, 'di ba? Tama po ba? Exactly, kaya nga may tinatawag tayong forgive and forget. 'Di ba? So, when you forgive, you need to forget kasi kung hindi, mamumuhay ka lang dun sa past, 'di ba? And at the same time, hindi mo pa nare-release talaga ang kapatawaran kapag hindi mo na kinalimutan 'yun. At napakalinaw po ito sa lahat ng mga nakikinig ngayon, lalo na Kwaresma po ngayon, no? Isa 'yun sa ano natin, no? Isa 'yun sa tema ng Kwaresma is yun nga, no? Pagsisisi sa atin sa mga kasalanan, at the same time pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Alam niyo po sa Lord's Prayer pa lang, no? Sa Lord's Prayer pa lang, pagka yan araw-araw, no, hanggang sa magmula umaga hanggang gabi, rosary, dinadasal natin yun. Sabi nga, ito yung dinadasal ng aking kapatid dati, pero maya-maya nga, yun nga, nakikipag-away siya doon sa asawa niya. So walang saysay, di ba? Lahat po na nakikinig, di ba, ng dasal, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin kaarayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kapag letra for letra natin po yung Ama namin, araw-araw natin dinadasal, humingi ka ng tawad dahil patatawarin mo ang nagkasala sa iyo para ng pagpapatawad namin. So, patawarin mo kami para ng pagpapatawad namin. Humihingi tayo ng tawad sa Diyos pero hindi natin mapatawad ang kapwa, di ba? So, yung sa'yo, hindi pa 100% yun kasi hindi mo na nga makalimutan ka mo. Malinaw ang Mateo, nakakatakot to actually, no? Bigay natin kapatid yung Mateo, yung Mateo 5 natin, 14-15. Ano yan? Mateo? 5, 14-15 o 6? Tingnan natin. Mateo
6:14, 15. 6:14, malinaw Sabi ang sabi sabi nating Panginoon ganito, Jesucristo diyan. kung Mabigat 'yun. pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang pagpapatawad kapatid sa mga nakikinig ngayon 'no, ang pagpapatawad pero siyempre ingat na rin. Kumbaga hindi na kagaya dati kung alam natin lalo na, nakikita niyo yung ugali ng tao talagang patawarin niyo na and then medyo ingat-ingat na rin at medyo iwas kung medyo unang troublemaker na talaga siya. Let's keep praying na lang 'no, para sa mga ano natin, let's keep praying for him. But yung forget, kapatid, kailangan mong i-forget yon, forgive and forget. Kasi, um, ib talagang totoo, kapag hindi mo na nakalimutan yung past, eh, mamumuhay ka pa dun sa past, hindi ka makaka-move on sa future 'no. At, wala talaga, eh, wala pa siyang wala pa siya talagang pagpapatawad, ikaw mismo na na na-realize mo 'yun. Mukhang hindi ko pa napatawad 'no, sabi mo, see? Yung conscience mo pa lang 'no, it bothers your conscience. Bakit hindi ko makalimutan 'to, 'di ba, gano'n. So, you need to forget. Kalimutan mo na 'yon, sabi nga, eh, move on na lang tayo. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kailangan kalimutan niyo, eh, kasi, kumbaga mumultuhin ka niyan hanggang for life 'yon. Hindi ka makaka-move on at hindi ka tunay pa na nakalaya kapatid dun sa sakit na dinulot niya. So kapag nakalimutan na natin, nakalaya na tayo sa lahat 'no. Ang Diyos yun nga ang gusto niya 'no, makalaya tayo dun sa sakit na mga nangyayari sa'tin kaya nga ano ba yung sacrament of reconciliation. Hindi yun ano, iba yung sacrament of confession, hindi po confession, reconciliation. Confession is part of reconciliation. 'Pag reconciliation, pansinin niyo, may sasabihin si Father ng advice 'no. So, iba yung confession mo, after ng confession mo sasabihin ni Father yung advice, o magpatawad ka o kalimutan mo na 'yan and then you move on. So, yun reconciliation. Yung sa reconciliation, part of it is the confession. So, ang kaibahan nga nito kapatid 'no, kapag talaga nagpatawad tayo, please, forgive and then forget. Hindi siya gano'n kadali, of course 'no, pero ikaw mismo ka sa conscience mo, mukhang hindi ko pa napatawad kamo, yun na yun. So, talagang kalimutan mo na lang, hindi maraming mga pangyayari sa buhay natin lalo na 'pag sinaktan ka talaga bilang tao 'no, hindi mo makakalimutan yun. But you need to forgive and try your best to forget, kapatid, para makalaya ka dun sa nakaraan mo kapatid. Yun nga po kasi ano, eh, bale kapatid ko po siya, matagal na Hmm. kaming 'di nag-uusap. Tapos, nagpunta kasi ako sa bahay namin dati, para mag-Villa Crucis. Tapos nagalit siya sa akin kasi hindi daw ako nagpaalam na pumunta sa bahay na dati namin titirhan. Yung kinabukasan yun pa nabasa ko yung message kaya imbis na yung plano ko po na makipagbati na ako sa kanya kasi nga hindi dahil magho-Holy Week lang, kasi malapit na po yung kasal namin, sabi ko magko-confess ako pero paano ko sasabihin na sabihin sa'kin ng Father na patawarin mo, eh, andun pa yung parang naulit lang yung away namin. Tapos yun nga, kung magpapatawad man kami sa isa't isa, andun na yung takot ko na baka maulit na naman ulit kasi gano'n po nangyayari, away tapos magbabati, tapos mga ilang araw lang, linggo or months lang mag-aaway na naman po kami. Para kaming mga ano na konting problema lang po kasi lumalaki, yun po ang ano. Kaya inaano ko sabi ko, Um, baka hindi po ako makapagpatawad hanggang sa dumating yung kasal namin, paano ibibigyan ako ng body of Christ, hindi ko matatanggap. Yun pong ano ko, or puwede ko siyang Dati patawarin na lang na may binanggit si yung Father Darwin diyan noon 'no, halimbawa daw yung mga taong hindi mo nakikita paano mo siya patawarin, sabi niya sa isip mo kung pinatawad mo naman.
basta't patawarin mo na siya, pinatawad mo na, and then okey na 'yun, sabing gano'n. Pero ito yung problema natin 'no. Bro Jando, pakibasa nga yung Mateo 5, ang sabi niya rito sa umpisahan natin sa 21 bro 'no. Ito yung tungkol sa pagkagalit, tingnan natin na kung anong sabi natin Panginoong Jesucristo. Ito hindi siya gano'n kadali dahil kausapin mo yung kagalit mo, medyo hindi siya gano'n kadali 'no, but batas yan, eh. Sige bro Jando, ipakita nga po natin sa screen. Mateo 5:21 hanggang sa tingnan natin hanggang 25. Sinabi pa ni Jesus, narinig ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay, dahil ang sino mang pumatay ay parurusahan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid, ay ito mga protestante, grabe hatred to. Kapatid ay parurusahan din. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman. At ang sino mang magsabi ng ulul ka sa kanyang kapatid, ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Hanggang saan, Brother Angel? Tuloy bro. Kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalalang mo may hinanakit sa iyo, ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Ayan 'no. Magipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Kaya kapag may nagdidemanda sa iyo, magipag-ayos ka kaagad sa kanya habang pupunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil kapag nasa hukuman na kayo, ibibigay kayo ng hukom sa alagad ng batas upang ipabilanggo. Ayun Tinitiyak. lang 'no, yun nga yung ano natin dun sa 24 'no, kapag dun sa 24 bro 'no, sa MBB bro, mas maganda. MBB sa 24. Ito. 23 muna, Iwan mo muna. 23, umpisa natin sa 23 bro. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at magipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ay, hindi Yun 'no, kayang gawin to ng ang dating daan, Brother Angel. yun Mahirap na sa nga kanila 'no. yung ganito kasi yung mga member ng ang dating daan, grabe hatred nito. Kahit sa kumpisal minsan gano'n 'di ba, kapagka Hmm. kahit ikinumpisal mo 'yan, sasabihin sa'yo ng pare, "O sige, kausapin mo na siya 'no, pinatawad na kita. So, with the authority that was given to me 'no, I forgive you, in all your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." So, hindi siya mismo, sabi niya, "I'll forgive you in the name of the Father." Hindi siya mismo 'yon. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pero bibigyan ka bago niya gawin 'yon, bibigyan ka muna ng advice. Ayan po, ang advice ng ating Panginoong Jesucristo talaga, napakahirap niyan, ang dami ngang gano'ng tao 'di ba, nagsisimba, kagaya mong sinabi mo ta's magsusubo ka ng ostya kamo, eh, galit na galit ka sa ate mo. Ayan, makipagkasundo ka daw muna talaga sister, eh, batas ng Diyos. Hindi sa gano'n kadali, kailangan that's reconciliation actually, yung binanggit niya 'yan that's a summary po 'yan ng pakikipagkasundo, 'yan naman sa kapwa. Yung naman sa yung reconciliation sa pare is, reconciliation between you and God, dun sa kasalanan mo sa Diyos. And, dito kasalanan yung pagkakasala in between you and your sister, kapatid. Hindi siya gano'n kadali, but sabi ko lagi sa mga tao, mahigpit. Mahigpit talaga ang batas ng Diyos. Hindi siya gano'n kadali, mahirap siyang sundin, pero yung naman reward nun, 'di ba, yun nga lagi ko sinasabi, sulit yon 'pag pagtagumpayan natin dito sa lupa 'no. Hindi siya biro, saktan ka, anuhin ka 'no, kung ano ng biro mo kaya anuhin yung anak mo, yung asawa mo, 'di ba, o kaya may ginawa siyang gano'n, natanggal ka sa trabaho dahil sa kanya, yung mga gano'n-gano'n sa trabaho. Maraming mga dahilan ng mga sumasama ang loob natin, but it's a commandment, eh. Ibigin talagang kaaway kapatid. And, Roma 12, 7 'no, kailangan ipanalangin sila. So, dun sa summary natin, dun sa sinasabi mo ngayon,
parang hindi mo makalimutan, kapatid, wala pang total no? Total forgiveness doon. So nakikita natin pero nasa sa iyan, malinaw sabi natin Panginoon Kristo, makipagkasundo ka muna bago ka pupunta sa altar. Ibig sabihin, bago ka magsimba, lahat ng mga nagsisimba, lahat ng mga Katoliko na nakikinig po ngayon, baka subo tayo ng subo ng ostya, mayroon kang kagalit o may galit ka sa kapwa mo, no? Which is, mas magaan siya, mas magaan po. Totoo yan. Tignan mo, kapag nagkumpisal ka, napakagaan ng pakiramdam pag no, pagkatapos nun. Lalo na pag pinapatong ng kamay ng pare, no? I absolve you, o kaya pinapatawad na kita, no? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Napakasarap i-feel nun. So ganun din sa kapwa natin, kapatid, kapag nagkausap na kayo, na totaling pag-usapan yung no, just forget it, and then mag-usap na lang kayo in casual na parang walang nangyari. Para hindi niya kanyo mag-remind dun sa past. Just talk to her, kapatid. Yung sister to sister lang. That means you forgive her. Huwag na lang ungkatin yung mga dati pa kung ano man. Sister? Nga po kasi actually ako po handa naman akong kalimutan yung nakaraan, kasi nga ako, backslider ako, bale nagbabalik ako. Sabi ko, hindi totoo yung pagbabalik ko kung meron akong kaaway. So sabi ko sa partner ko na kakalimutan ko yung nangyari, pero siya hindi naman niya nakakalimutan yung mga nangyari sa aming dalawa. Sabi ko, hindi siya nagpapatawad ng totoo. Ang nakakaano po kasi, ang daming nakakaalam sa dahil member po siya ng Couples for Christ at ako po dati akong handmaids. So marami po nakakaalam. 'Pag nakikita po kami sa simbahan, hindi po kami nag-uusap. Pero nandun yung eagerness ko na kausapin siya na kaming dalawa lang. Pero pagka nakikita ko na yung nakaraan, parang umaatras ako. Tas yun pa, yung nag-ulit na ulit pa ulit. Kasi ayoko naman na baka bigla akong mawala sa mundo. Hindi ko napatawad yung kapatid ko. Yun po, yun yung inaano ko yung mayroon na ng advice din sa kanya na kailan pa ba kayo magpapatawad sa isa't isa 'pag nawala isa sa inyo. Kasi po ang gusto po kasi niya ako yung unang lalapit. Ang sabi naman ng nanay ko, sabi niya, "Kung talagang malawak pa ang unawa mo, kahit sino pang may kasalanan sa inyong dalawa, kung talagang gusto mong mapakababa, ikaw yung lalapit sa kanya." Yun po Amen. yung Amen. That's true. Totoo po yun, kapatid. Kahit sino man may kasalanan sa inyong dalawa, kung alam mo ikaw sino mas maka-Diyos talaga na nagpapakumbaba na at mabait na, ayon sa kung nasa iyo ang banal na espiritu, Galatians 5 nga bro, Jando 21. Ito yung natin, kung talagang nasa Diyos ka na, sa Galatians 5 nga bro, Jando, tingnan natin yung Galatias dapat ganyan, 5:21. lahat po tayo sinasabihan yan. Kung talagang nasa Diyos ka na, yun na. Nandiyan ka na sa Galatians, sa Galatias 5. Bro, sa 22 tayo muna hanggang 23 lang. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, Ay, yan, pag-ibig. kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, Kapayapaan isa-isa po natin. kabutihan. Kapayapaan daw. Sige po. Pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at Yun. pagpipigil sa sarili. Kaya si Brother Jando tsaka Brother Junri, mahinahon na yan Di ba, Brother Junri? Ay, mahinahon. Wow! Sinasayawan ko na nga lang si Jared, di ba? Mahinahon ako, wag nyo lang akong unahan. Ayun. So medyo yan yung kung totoo yan, kung nasa banal na espiritu ka, kapatid,
ayan, nandiyan na po 'yan sa'yo 'no. So, nandiyan na po 'yan yung katangian. At kapag sinabi nating wala sa atin ang katangian na 'yan, pagpipigil sa sarili, hindi ka pa mahinahon, napakadelikado po niyan. Sabi nga ni Jesus, 'di ba? Ay bago ka maghandog, abay makipagkasundo ka. At matindi rito, hindi biro ito, Mateo 6:14-15, kapag hindi mo pinatawad, hindi ka patatawarin ng Ama. Saan tayo pupulutan nun? Kapag namatay tayo, pagsaran tayo ng pinto ng langit. And that's not a joke. Kasi talagang matindi yun. Susunugin tayo sa impyerno forever. That's it. Ano ba importante po sa mga nakikinig? Yung pride nyo o yung impyerno? Di ba? Dalawa lang yan eh. Tutuloy ko yung pride ko. Eh, impyerno ka naman. Lahat po na nakikinig ngayon, tingnan nyo, no? Kailangan i-balance ako, ganun po mag-ano sa pagdating sa morality, no? Binabalance ko kaya napipigil ko eh. Kasi nababalance ko yung paano kung nagawa ko to, impyerno naman ang kapalit nun. Eh di, wag na lang, hindi siya sulit. Kung kaluluwa ang pinag-uusapan na kaligtasan, eh kasi pag nasarakan ka ng pinto, saan kang pupunta? Sabi niya, pag hindi mo pinatawad, di ka patatawarin ng Ama, eh di saan ka pupunta nun? Susunugin ka, tapos may apoy na, may uod pa doon, kakainin tayo, forever yon. Billions of years, wala na. And if you think about it, it's all about humility. Kaya nga sabi ni Jesus sa mga apostol niya, hindi sapat ang pagiging apostol nila eh. Sino ang pinakadakila? Ang binitbit niya yung bata, dapat maging ganito kayo. Ano ba yung mga bata? Di ba, naglalaro yan, nag-away, maya-maya, naglalaro na naman. So makakakuha tayo dun sa mga bata, no, ng lesson sa kanila, yun. And yung mga bata, they depends on their parents. Wala silang yabang, wala silang ano, dahil alam nila, wala silang alam kasi they depend on 100% to their parents. So yun ang gusto ng Diyos sa atin. Magpakumbaba para kagaya ng mga bata. Ang mga bata, madaling ano yun yan. Kapag nagagalit yan, yakapin mo lang, di ba? Kaya bigyan mo lang ng candy. Tapos na. Eh dito sa mga matatanda, eh pag nag-aaway, ayan, kagaya na sinasabi nyo, eh bay, sabi nga, magpantay ang paa namin while hindi pagpapatawad. See? So yun ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, maging bata. Parang bata, katulad ng bata. Ano yun? Eh, mababalo, madali nilang makalimutan ng bata yung mga pag nag-aaway sila ng kapwa bata. So yun po mga kapatid, no, yun ang nakakatakot kasing consequences. Kapag hindi mo talaga ah, pinigilan o talagang pinatawad ng kapatid mo kapatid, eh baka nga tama yung sabi mo, hindi na tayo magising bukas paano, haharap tayo sa Diyos. Mabigat po ang parusang pwede nating dadanasin. So niyo po, pag-isipan niyo po kapatid, forgive. Mas magaan yon than forget. Huwag niyo na lang isipin kung yung mga nakaraan. Kung ano yung mga nakaraan, pabayaan niyo, mag-usap kayo about your future, about your dreams, kung kumusta na yung mga gawain sa Couples for Christ. It's all about the gospel, yung mga ebanghelyo, Bible study. Pag-usapan niyo yung tungkol sa gawaan niyo sa Couples for Christ, kapatid. Huwag niyo na lang halongkatin yung dati. Kasi delikado. Kapag paulit-ulit kayong gano'n at nagagalit kayo kapag nare-recall nyo, eh, walang katapusan yan. Baka nga makamatayan mo, kapatid. Yun po. Opo, ingat. Na ano nga lang po kasi ang tagal niya na po sa Couples for Christ. Pero parang sabi ko, bakit gano'n? Sabi ko sa nanay ko, bakit gano'n? Parang wala siya natututunan. Bakit inaantay pa niya kung ako ang lalapit sa kanya? Sabi ko, ano ba yung sabi ko, bakit yung pride niya nandoon pa din? Sabi ko, kaya yung sinabi ng nanay ko, kung ikaw sabi niya, ikaw ang nakakaunawa, di ikaw ang lumapit sa kanya, ikaw ang humingi ng tawad, paunahan ko na nga po. Kasi ay yung ano naman po doon, yung kantipala sa akin naman daw po yun kasi nga, um, kahit na alam ko na hindi naman ako yung may kasalanan, ako na mismo yung humingi ng tawad kahit wala naman akong nagawang kasama sa kanya. Kasi
Maliit na problema na po kasi talaga yun na ano lang po talaga, kumbaga naging ano, maliit na apoy lang pero lumaki po kasi halo-halo na. Sim Simula nung bata pa ako hanggang sa ano, nagkaroon ako ng asawa. Yun po, yun nga po pinag-inilayan ko yung kasi sunod-sunod yung ano, humility, forgiveness. Sabi ko, ba't ganun yung mga naririnig ko? Sabi ko, parang ano, parang yun nga po patungkol sa akin. Kasi nga hindi pa ako nagpapatawad sa kapwa ko. Bro Jando, basahin nga natin ang panghuli. Ang sabi ni Jesus mismo, no, sa Mateo 23:12, Bro Jando. Bro Jando. Bro Junri, pakisuyo. Matthew 23:12. 23:12. Sabi ni Jesus yan, Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ayun. No, from our Lord Jesus Christ. Kapag nagpapakumbaba ka, ay ikaw ang pagpapalain ni Lord, kapatid. Itatak mo na lang sa isip mo yun, kapatid. Yun po, kapatid.